Ibigay ko sa inyo ang daigdig. Di ba? Magpakabuti kayo sa pagmamahal. Ibibigay ko sa inyo ang daigdig. Subalit hindi lang ang daigdig nito ang kayang ipagkaloob ng Diyos, sapagkat mga pakabuti kayo sa pagmamahal at ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang langit. See? Mga kapatid, kung kayo nagtatrabaho sa barangay nito at ang gusto nyo lamang ay pagandahin ng barangay at hindi pagandahin ng tahanan ng Diyos, walang mangyayari sa atin. Bakit? Lahat po ng tao ay lumilipas. Lahat po ng tao sa mundo ito ay lilipas. Ako po, 39 na. Sa Abril, 40 na ako. Sabi sa Biblia, 70 lang ang buhay ng tao. 71, bonus na yan. 72, bonus na yan. 73, bonus na yan. 80 for those who are strong. 80 for those who are strong. Sabihin, 80, yung araw-araw na tumatakbo, nag-exercise, hindi umiinom na soft drinks, hindi kumakain sa Jollibee araw-araw, hindi kumakain sa McDonald's araw-araw, no stress, 80 for those who are strong. Pero kung ikaw, puro problema ang hinaharap mo sa buhay, bakit hindi ka pa umabot at 70? Di ba? At ayaw natin itong pag-usapan kasi takot tayo sa salitang kamatayan. Takot tayo sa salitang kamatayan, pero marami sa atin ang pumapatay sa isip, sa salita at sa gawa. See? At nakakatuwa kasi akala ng mga tao ito hindi siya linisan sa mundong ito. Knock. Bakit? Sa parte ng kamatayan, pantay ang laban. Kasi hodang may baril ka, wala. Kasi hodang mayroon kang pera, wala. Kasi hodang pogi ka sa akin at mas pogi ako sa'yo. O, di ba? Pantay lang ang laban sa kamatayan. Ibig sabihin, paano? Kung ikaw ay nagtatrabaho lamang para dito sa lupang ito, saan ka dadamputin? Saan? Mga kapatid, kaya sana tayo naglilingkod una dahil sa pag-ibig. Gusto nating trabahuin kung ano ang pinatatrabaho sa atin ng Diyos na mabigat na responsibilidad. At ano ito? Ito yung sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Ang sinasabi sa Ebanghelyo, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ano ang sinasabi sa paghahari ng Diyos? Sa paghahari ng Diyos dito sa Ebanghelyo, sinabi niya na pagagalingin niya ang may sakit. Ibig sabihin, eradication ng lahat ng may sakit. Bibigyan niya ng pagkain ng wala. Ibig sabihin, pagkain sa harap. Eradication of poverty. See? Lahat ito, paghahari ng Diyos. Lahat ito yung pinakamalaking responsibilidad. Kaya, nakikita ko at ako'y natutuwa. Bakit? Sapagkat nung araw, nung kami narito sa barangay, ako po hindi po sa pagmamayabang, ako po isa sa kinuha nila gusto maging SK noon. Nanay ko na ayaw pumayag. Kasi nasa ibukod ang barangay. Nung ako yung youth leader pa dyan sa parokya. Sa tuwing may pupunta sa bahay namin para po nila kong SK, may ay tanggi kaming lahat. Bakit? Sapagkat baka hindi ko magampanan ang responsibilidad na dapat ay ipagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya ako'y natutuwa, napakarami nyo ngayon, kung may kayo 300 dito, at kung ang bawat isa sa atin magtatrabaho para sa paghahari ng Diyos. Ano yung paghahari ng Diyos na sinasabi ito? Nandito si Ebanghelyo, tulungan natin ang mga pobre, tulungan natin ang mga may sakit, ibigay natin sa mga taong ang dapat. See, eradication of all things, particularly the negative things. Kaya kung lahat tayo magsasama-sama dito, lahat ng naglilingkod sa Barangay 176, isa lang ang A, palaganapin ang pag-ibig, palaganapin ang paghahari ng Diyos. Napakaswerte ng bagong silang. Napakaswerte talaga. Mga kapatid, ito yung dapat natin ikintal sa ating puso at saka sa ating kaisipan. Sa bawat paglilingkod mo araw-araw, naririyan ang Diyos. Amen? Kahit yan peligro, hindi peligro, pareho lang. Sa araw-araw ng paglilingkod, naririyan ang Diyos. Dalawang bagay lang, sinabi ko to, kung nagsimpa kayo ng January 1 nung ako'y nagmisa, dalawang bagay lang itong sinasabi ko. There are two things in life which are realities. First, the essential and the accidental. The essential, eto yung ikaw ang naglilingkod at kaya mo yan yung naglilingkod, kaya ka naglilingkod kasi naglilingkod ka hindi para sa'yo kung hindi para sa Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Yan ang essence. Kaya ako naglilingkod. Let's say, maging doktor ako,
Maging teacher ako, na yan ang responsibility ko ngayon bilang isang teacher sa aming school. Maging pulis ka, maging barangay tanod ka, maging kapitan ka, maging kagawad ka. The essence is, kaya ka narito kasi gusto mong maglingkod. Pagka yan ang nasa isip mo, yan ang nasa puso mo, yan ang nasa kaluluwa mo, meron kang isang punto sa langit. Amen. Amen? Amen. Malaking punto yan sa langit. Kahit isa lang yan, pero malaking punto yan sa langit. Why? Because that's the essence of life. God created human being to become fully alive. And the fullness must be radiated into different services. See? Yan, lahat yan. Mga opisina yan. Ang tanong na sa mga opisina narito, yan ba nag-radiate ang pag-ibig ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos? Ang essence, service without nothing of interest. Hindi niya na. Ano ang accidental? Ang accidental ito. Ang accidental ito yung ikaw ang naging sekretary, ikaw ang naging kapitan, ikaw ang naging counselor, ikaw ang naging kagawad, naging barangay tanod, naging parish priest ako, o kaya naging director ako ngayon ng school, naging pari ako, naging pulis ka, naging traffic enforcer ka. Lahat ito tinatawag nating accidental. Ang accidental, mga kapatid, it has nothing to do, yung position natin, it has nothing to do with our going to heaven. Ang lahat ng accidental. Dapat nandun tayo lagi sa essence. Laging nasa esensya. Huwag kang pupunta doon sa accidental. Kaya nga, maraming santo, like for instance, the reluctant saint, si Saint Jolivet, yung isa namin kasama. Nagreklamo siya kay Saint Francis kasi sabi niya, bakit kasi lagi na lang akong tagaluto? Pwede din naman akong mag-preach. Kaya lang inyong ginagawa. Sabi naman ni Francis, gusto mo talaga mag-preach? Halika, sumama ka sa amin. Pumunta sila sa palengke, namalengke sila. At pagbalik, nagluto ulit si Jolifer. Nagreklamo na naman. Sabi, pag-preach. Tapos, mamamalengke lang pala. Magluluto ulit. Sabi ni St. Francis, actually, nag-preach ka na nga eh. Sabi, paano yun? Paano ako nag-preach? Yung pagpunta mo sa kalsada at nakita nila nakangiti ka at sinasabi mo sa kanilang, peace be with you, nag-preach ka na. See? Ang ganda ng prinsipyo, di ba? Sa tuwing mga lahat ng tao pupunta dito at sasabihin mo, alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos eh. Nag-preach ka na. Hindi nyo kailangan palitan ako dito. Magsuotin kayo ng ganito. See? At yan ay parte ng paghahari ng Diyos. And that is the essence. That is not accidental. Kaya nakakatakot na yung iba sa atin nag-iimpok ng makamundong bagay. Subalit nakakalimutan kung ano talaga ang tunay na essence ng buhay. Ang tunay na essence ng buhay, mga kapatid, ang makapiling ang Diyos